Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ng Bilyonaryo News Channel. 1 hour ago, sabi, just in. Palace may prove Chavit Singson. Prove, imbestigahan o kasuhan. May prove Chavit Singson for possibly inciting sedition. This after Singson encouraged the youth to stand against the government. Okay. So, nung isang araw, September 20, nag-press conference si dating Governor Luis Chavit Singson at yun nga, nanawagan siya sa kabataan. Kailang ang naintindihan ko correct me if I'm wrong, kanya-kanyang pananaw o pagkaintindi. Ang kanya is peaceful revolution. Yung pumunta sa lansangan at mag-rally, mag-demonstrate, sumigaw. Yun ang pagkakaintindi ko. Iba naman kasi yung kabataan, kagaya itong nangyaring kaguluhan kahapon. May mga kabataan talaga, minor de edad pa, nagsunog sila ng, sunog ng van, sinaktan nila ang mga pulis na according to reports, 84 personnel 84 policemen ang nasaktan, ang 15 doon, grabe, dinala sa ospital. Tapos, mga kabataan, niransak nila ang Sogo Hotel, pinagbabasag ang mga salamin at ninakawan pa. Tapos yung iba pa, gustong papuntang Malacanang para sunugin ang Malacanang. Yun ang hindi maganda. At itong grupo na ito, sa opinion ko, obserbasyon ko, ito yung kalaban ng ating bansa. Ito yung makakaliwa. So, pagkakaintindi ko lang, si Governor Luis Chavit Singson, may edad na. Ano pa ba ang kanya? Hangarin niya sa buhay. Nung midterm election, nagkandidato siya senador, kaya lang umatras dahil sa kanyang health. So, hindi niya tinuloy. So, politically, nakikita ko wala na. Wala na siyang political ambition whatsoever na magpresidente pa. Wala na. So, bakit pa siya nagsalita? 2 days ago, to me, it's just part of his democratic rights to air his grievances kasi nga nakikita niya walang magandang patutunguhan sa bansa. Yun lang nakita ko. Yung Revolution of the Youth na sinasabi niya, hindi ko napakinggan yung buong press con. Wala akong narinig na salita na, kasi ang sedition, yung labanan mo ang gobyerno, gagamit ka ng dahas. I don't know sa inyo kung may narinig kayong violent words ni Luis Chavit Singson na ginamit niya sa press con para kasuhan siya ng inciting to sedition. So anyway, bahala ang palasyo. Kung yun ang nakikita nila, so be it. Kaya lang, ano nang mangyari? Diba? Ang laking tulong ni Chavit Singson sa presidente ngayon sa pagkapanalo. Ako, saksi ako. Kasi nga, presidente ng Mayor's League of the Philippines, si Chavit Singson, bago mag-eleksyon ng 2022. At nakita kong paano nakatulong ang mga mayors. Kaya nga, landslide o tsunami ang margin of victory ni PBBM dahil
na rin sa tulong ni Chavit Singson. So ngayon, kakasuhan na nila. O, ganun na lang yun. Sige na lang. Ah, yung nakatulong sa presidente, number 1, Kibuloy o SMNI. Nung kampanyahan bago election ng May 2022, lahat ng mainstream media, walang sumusuporta sa kandidacy ng Marcos Jr. SMNI lang ang tumulong. Nagkaroon siya ng platform doon sa SMNI. Anong nangyari? Pinaribok nila ang lisensya ng SMNI. Nakulong na nga si Pastor Kibuloy. Wala na. After Kibuloy, ito na naman, PRRD. Dinala nila sa Netherlands. BP Sara. Ako, pamilya namin. Sara Duterte kami. Kung inintay na lang namin na kahit Ilocano kami mga Ilocano, malaki-laki rin yung pamilya namin dito sa Mindanao, mga Ilocano kami dito. Duterte kami, naghintay na lang kasi kala namin kakandidatong presidente si Mayor Inday Sara dahil siyang nangunguna sa survey. Kaya nabigla na lang kami nung bigla siyang nag-slide down at si Marcos ang naging presidente. So, dahil sa tandem nila, dahil kay BP Sara, kaya binutuhan namin ng isang Bongbong Marcos. Hindi ko kilala yung Bongbong Marcos. Ang image niya sa akin noon is, dahil nga yung happy-go-lucky na anak ng presidente, yun ang pagkakakilala ko. Kaya lang, Marcos Sr., saludo ako. Iniidolo ko, maraming nagawa si Marcos Sr. Kaya lang ang junior niya, wala talaga akong kamuang-muang kung sino siya. Kaya binoto ko lang ang isang Marcos Jr. dahil kay BP Sara. O ano nga ang ginagawa kay BP Sara? Ayun, gustong i-impeach, iniipit, kung ano-anong gustong kasuhan. So, ano ba yan? Lahat na lang ba ng tumulong sa kanila? Pinalibing ang tatay niya sa libingan ng mga bayani. Ang daming naitulong, tapos ang mga tumulong ganito na. Sige. Bring it on. Kasuhan yung si Governor Luis Chavit Singson. Wala na. Watak na talaga ang Solid North. Wala nang Solid North. Kanina may napanood akong reel. Ilocano, ralista. Galit na galit. PI ka, Marcos. Magnanakaw. Tapos ukin. Yung nag-Ilocano na siya, ukin. Wala na. No more Solid North. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Ang income natin, binibili natin ng mga yero at pako. Namimigay tayo sa kanila ng materials para maayos nila ang sira-sira nilang bahay. Kaya kawawa sila at salamat sa tulong nyo. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang mataga gyero nga mag-atop na sa iyang balay si Kuya. So mo ni ang itsura sa ilang balay. So ilang ilisdan o gyero kay natagaan man sila. So mag-atop sila karon si Kuya. So mga dako na gid kayo ang mga bulslot sa iyang gyero. So mo po niyang ilang abuhan nga mo nilang kahimtang kung ulan nga wala na gid sila kuanan masilungan tungod sa ilang atop nga trapal lang pod ang naa sa ilang abuhan. So makita gid nimo
Ngaloy gud kayo sila. So kay natagaan man nato sila giyero, so mag-atop si kuya karon. Maupod ni ang ilang higdaanan. Sulod nila. So makita imo na mga dagko ng buslot. So karon kuya, pila na ay ni katuig ang imong balay kuya? Nga inani na. 4 years. So 4 years na daw ang ilang balay ni kuya, usan inani ng abuhan. Inaana na pud ang ilang atop sa kuan sulod. Pila ka buok imong anak kuya? 3. So tulo ka buok ang anak ni kuya. So si kuya kay natagaan magyero, so mag-atop siya karon. So nauman na gyud, nindot na gyud kaayo ang atop ni kuya. Nga buwan di natuluan. Salamat sa Ginoo sa Sige kuya, salamat pod. dako gyud akong pagpasalamat sa Ginoo. Sige, salamat pod.